Na tayo, sige na. Sabik na kasi din ako eh. O magkwentuhan na tayo kasi meron na naman silang bagong palabas na pinapaikot. May bago na naman silang pinapaikot na istorya ngayon. O dahil 'di ba sinabi naman natin, magkakaroon na yan ng hindi lang paradigm shift. Magkakaroon na yan ng political landscape shift. Kasi for the past 3 years, mga bossing, 2022, 2023, 2024, tinry nila na manatili sa kapangyarihan. In what sense? Nagsimula ang lahat sa People's Initiative na pinaikot nito ni Romualdez Magnanakaw. People's Initiative, di ba? Nagbigay-bigay sila ng napakaraming mga ayuda. Tapos magpapapirma sila para dito sa People's Initiative. Supposedly, tatry nila noong 2025 yung People's Initiative. Sasama sana yan sa eleksyon na tayo ay pipirma or boboto pabor sa People's Initiative. Tapos ang target nila ay pahabain ang termino ng mga congressman. Gagawing 6 na taon. Kasi lugi daw sila kasi hindi pa daw nagiinit ang mga tumbong nila kakanakaw sa Pilipinas. Eleksyon na naman kasi every 3 years may eleksyon ang congressman at saka ang local elections, 'di ba? Mayor, gobernador. Ang senador daw 6 years, ang presidente 6 years, ang vice president 6 years. Gusto ng mga congressman 6 years din sila. 3 taon nga lang kayo sa posisyon, pukin ang ina ninyo, nagnanakaw lang kayo sa Pilipinas eh. Gusto nyo pa maging 6 na taong kayo magnanakaw sa Pilipinas, hindi kayo mapapatanggal dyan sa mga posisyon, mga hudas kayo. Yung gusto nila mangyari, 6 years. Kasi daw lugi daw sila. Kasi bakit daw ang upper house, 6 years, bakit sila 3 years lang? Gago pala kayo eh. Putang ina ninyo, kapurit lang yung constituency nyo, hindi naman national lang constituency nyo. Ang senador, national ang constituency. Kita mo, lugi ang senador. Kung ang senador gagawin mong 3 taon, lugi sila kasi kailangan nila mangampanya sa buong Pilipinas para sa 3 taon na termino. Samantalang kayong mga congressman, kapurit lang ang distrito ninyo, iilan lang ang botante ninyo, kailangan nyong bayaran. Para sa 6 na taon na kapangyarihan, putang ina ninyo, magaling talaga ang Panginoon eh. Magaling talaga ang Panginoon. Bakit? Ibinisto ng Panginoon na ang Congress talaga ang may hawak sa pera ng taong bayan at sa Congress talaga nagsisimula ang kademonyohan sa korupsyon sa Pilipinas. Ginamit niya si Pastor Apollo Kibuloy. Papaano? Merong istasyon si Pastor Apollo Kibuloy, ang SMNI. Diyan nagbo-broadcast gikan sa masa para sa masa si Pangulong Duterte. Ginamit si Pastor at ginamit si Pangulong Duterte para mabuksan ng mata nating mga Pilipino na napaka-importante pala ng posisyon ng congressman. Bakit? Kasi sila ang may hawak ng mga proyekto. Nalaman natin ngayon na sila ang nag-i-insert, meron silang mga allocations kasi napigilan na yung pork barrel dahil doon sa sa yung PDAF at pork barrel, napigilan na yan dahil doon sa batas na inilaban sa Supreme Court nila Greco Bellica, the Bellica ruling. Bawal na yung PDAF, bawal na yung Ngayon naghanap ng bagong butas ang mga congressman. Hindi na sila sa PDAF, hindi na sila sa sa pork barrel. Alam mo saan? Allocables. Naipaliwanag sa atin yung allocables. Naipaliwanag sa atin yung insertion. Matagal lang nangyayari yan, hindi natin alam. Ngayon lang natin nalaman, talagang napakagaling netong mga Duterte na ito. Ibinisto talaga ng Duterte yung whole political situation natin sa Pilipinas. Kaya pala sinabi ni Pangulong Duterte na ang corruption sa Pilipinas is to its core. Corrupt to its core. Ika nga hanggang sa kaduluduluhan, hanggang sa kaibot-ibuturan, kurakot ang gobyerno ng Pilipinas. Kasi yung mga batas na ginawa para sa mga pagbabudget natin, butas, talagang punong-puno ng korupsyon. Kaya ikaw, kahit na matino ka naman na politiko, pagpasok mo dahil dito sa minamanipulan nilang mga butas ng batas pag nanakaw, madadamay ka eh. Madadamay ka talaga, mantakin mo. Pag pumasok ng Congress, di ba sabi ni Pangulong Duterte, pagpasok ng Congress, putang ina, naka-G-Shock yan. Pucha, wala pang 1 taon sa Kongreso, nakapatik Philip na yan. Mga naka-Mercedes-Benz na yan. Mga naka, na yan, luxury na yan. Ang mga anak niyan na biglang nag-aaral na sa Switzerland. Hindi ba?
O tingnan mo yung mga Makabayan Black. O yan na lang si Zarate, o di ba? Mantakin mo si Zarate, hindi naman milyonaryo yung ulol na yan. Ano lang man yan, aktivista man lang yan. Siyempre pag aktivista, wala namang ano yan, wala namang silbi sa buhay yan. Nagbubungkal lang ng mga lupa yung mga yan eh. At nagtatayo lang ng mga ano yan sa bundok, ng mga kampo sa bundok. Paano nakapagpaaral ng anak yan sa ibang bansa? Di ba? Paano yun? Switzerland, Europe, putang ina niyan. Paano itong si Teddy Casino kayang magpaaral ng anak sa Lasal? Hindi ba? Hindi ba? So, dahil mga naging congressman yan. O, siyempre, papakita nila, salin nila, ganito lang, yung property nila, ganito lang, nek nyo. Eh, siyempre, ilalagay nyo yan sa iba. Alam nga naman ilagay nyo sa pitaka nyo yung ninakaw nyo. Yung sinabi magdanakaw sila, in general yan. So ngayon, because of Pangulong Duterte, impinisto niya yung kabulukan ng Congress. Sabi niya, the Congress is the most rotten agency in the Philippines. Pinaka-rotten. So nagalit mga congressman. O gigil na gigil sila. Ayan, pinasara yung SMNI, di ba? Inano yung prangkisa nila. Tapos itong pinakulong pa nga sila Eric Celis. Kasi Pangulong Duterte, ayan, biglang pinigilan na magsalita. Tapos ngayon, nandoon na sa ICC. O, hindi ba? Galing. Ganon katindi ang corruption sa Pilipinas. Dahil lang in-expose ni Pastor Kibuloy at ni Pangulong Duterte ang corruption sa Congress. Ayan na. Ganyan yan nangyari sa bayang Pilipinas. So doon natin nalaman, nung binuksan ni Pangulong Duterte, lumabas ang can of worms. Ang dami pala talagang source of corruption. Nalaman natin na ang Congress sobrang importante pala. Dahil pag naglagay ka pala ng kriminal na congressman, puta ganito mangyayari sa Pilipinas, uubusin nila ang bayan. Ang pera ng bayan, no? Di ba? Tinan nyo, sinasabi, dahil dito sa mga revelasyon ng mga Duterte, nagiging matalino tayo. Nalaman na natin, naging maalam tayo tungkol sa allocables. Pork barrel pala siya, nalaman natin yung insertion, nalaman natin yung BICAM, nalaman natin yung small committee. Kumbaga, dahil sa politika ng mga Duterte at political will ng mga Duterte na i-expose ang katiwalian sa bayang Pilipinas, yung mga tao at dahil na rin sa mga social media personalities, vloggers, na walang sawang nag-e-explain sa mga Pilipino kahit paulit-ulit yung sitwasyon ng Pilipinas, corruption sa Pilipinas, nagre-research para lang maipaliwanag in layman's term paano maintindihan ng normal na Pilipino yung sitwasyon sa Pilipinas. Ito na. Nalaman na natin, di ba, yung People's Initiative and so on and so forth. So ito, for the first 3 years, ganun ang ginagawa nila. Puro pahira, puro tinatrabaho si Inday Sara. Pero si Inday Sara, wala. Ang kaya lang nilang trabahuin, si Pangulong Duterte, di man nila kayang idikit kasi yung war on drugs kay Inday Sara because she was just a mayor then. Yung Davao Death Squad naman, wala namang napabalitang Davao Death Squad when Inday Sara was mayor. Tapos wala namang involvement si Inday Sara sa corruption sa Davao because nung panahon nga ni Inday Sara and before mag 2022 debt free na ang ang Davao, wala nang utang. Galing. Hindi sila na I mean every simula daw nung kay Inday Sara parang every year yung 1 billion na utang ng ng Davao City, parang nag-ipon daw siya ng 250 million up to 300 million from yung kita ng Davao City para mabayaran yung 1 billion na utang nila. And 2022 before siya umalis sa Davao, nakapagbayad na siya ng utang ng Davao. So wala na, zero utang ng Davao. Walang mga proyekto sa Davao na pangit, maganda ang Davao, maunlad ang Davao, yung ekonomiya ng Davao, buhay na buhay. Makikita natin sa Davao, kaliwat kanan ng mga condominiums na pinapatayo. Makikita natin sa Davao, yung Ayala lang, nakaraan, meron silang napakalaking eco center. Eco community na itatayo sa Davao. Ang mahal na rin ng zonal value ng mga lupa sa Davao. I mean, Davao City nag-flourish talaga amongst all the cities, nag-flourish talaga ang Davao City. And it started during Pangulong Duterte's term. Pangulong Duterte sa Pilipinas nung naging mayor si PRD. Doon nagsimulang umayos ang Davao. Kumbaga, si Pangulong Duterte yung nagpatag ng mga hindi pantay-pantay na mga burol
O yung mga yung mga ugat, yung mga damo na mga salot, pinatay niya lahat 'yan, yung mga damo, kumbaga nilay niya yung foundation na diyan sa Davao. Yung ilang termino niya, nilay niya yung foundation, pinatag niya, pinantay niya, inayos niya, tinambakan niya yung mga kailangan tambakan, yung mga inayos niya yung mga daluyan para maganda ang sirkulasyon ng mga bagay-bagay. Pagkatapos nun, biglang umupo na yung mga anak, hindi ba? Nakita nyo ngayon ang Davao. From the foundation laying ni PRD, katulong ang Pastor Kibuloy natin at si Kingdom of Jesus Christ. Nawala ang mga salot dyan sa Davao. Luminis ang Davao, naging disiplinado ang Davao. And then, yung political will ng iba pang mga anak, ayan na. Ngayon, tingnan nyo ang Davao. Tapos naging presidente pa si Pangulong Duterte. When President Duterte was president, hindi talaga siya nag-focus sa Davao because alam niya na nung iniwan niya ang Davao, nung nagpresidente siya, ready na nga siya for retirement eh. Sabi nga niya, I'm ready to retire na because Davao is livable na talaga. Davao is, mayaman na. So ready na. Kaya lang kinailangan siya ng Pilipino para sa Pilipinas kasi nagawa mo sa Davao gawin mo sa buong Pilipinas. Yun nga lang, the price to pay, yung kalayaan niya ngayon. Kaya nga lagi natin sinasabi, si Pangulong Duterte nagsakripisyo ng matindi para sa kanyang mga kababayan. So ano ba yung kaya nating isakripisyo para sa ating bayan at para naman hindi masayang yung sakripisyo ni Pangulong Duterte at ni Pastor? So ngayon, eto na. 2023, 2024, yung 2024 mga bossing. Yung 2025 pala, the 2024 going to 2025, kumuha sila ng napakalaking pera. Grabe yung corruption. Actually, since 2022, 2023, 2024, grabe ng corruption to 2025. Sobra-sobra ang corruption. Nakita nyo, trillion yung nakuha nila. Alam nyo kung bakit? Because they need the trillions for them to stay in power and for them to eliminate the Dutertes. Ganon kalakas ang mga Duterte that they need trillions of pesos just to malign them, just to magpakalat ng fake news para gumawa ng mga istorya, para makasuhan sila. Yun nga, ginamit pa ang pera na yan, papunta ng Hague para lang si Pangulong Duterte ay makulong doon. So napakarami, and lahat ng mga alyado, pati mga vloggers talaga, nagbayad pa sila para lang siraan si Inday Sara. Sabi ko nga sa inyo si Sir Jack kaya namin naging kaibigan si Sir Jack. Kasi umamin siya sa amin, sabi niya sa amin, binabayaran siya. Tumawag sa kanya. Unang-una, yung kalbong bakla, si Barsaga. Tumawag daw sa kanya yan. Binabayaran din siya. Tapos itong Boss Toyo, binabayaran din daw siya. Inaalok siya ng 300K para murahin lang si Inday Sara. So kasi nga si Jack hindi naman siya political noon dahil si Jack mga showbiz yan eh. So binabayaran nila si Jack. So itong patunay talaga. Mayroon pang ibang mga vloggers na nagsalita na si Boss Toyo daw ang ang middleman nila, nagbabayad sa kanila para siraan ng mga Duterte. Kita nyo si Rendon Labador biglang siniraan si Inday. Yung chismosong bakla sa ibang bansa na nagtatago, yung scammer. Sino ba yun? Yung basta yun, tinisiraan din si Inday Sara. At yung mga yung mga commentator ni Pacquiao sa mga boxing niya, sinisiraan na rin si Inday. So gumamit talaga sila ng pera, corruption, pera ng taong bayan para sirain si Inday Sara. And they need trillions para sirain si Inday with the impeachment, binayaran, sabi ni Toby Chanco, yung mga congressman na pumirma diyan sa impeachment ni BP Sara, binayaran ng mga proyekto mga yan. Daan-daan milyon ang bayad sa mga yan para lang pumirma sila sa ni Inday Sara. Hindi na impeach. So they swindled us. Ninakawan tayo. They plundered us billions, trillions of pesos just to itong mga Duterte ay masira sa mga Pilipino, pero hanggang ngayon hindi pa nila nasisira. At sinasabi natin, going to 2026, mga bossing, magbabago na ang political landscape. Why? Kasi nakita nila with all these trillions, with all this corruption, hindi nila, napadala nga nila si Pangulong Duterte sa ibang bansa, which is sobrang imposible na dapat yon, pero naipadala pa rin nila.
So, ginagamit nila lahat ng resources, pera ng Pilipino, Pilipinas, nagnakaw sila ng sandamukal para pabagsakin si Inday. Ang problema, si Inday, kakampi niya ang langit kasi every time na si Inday Sara tinatrabaho nila, ang langit gumagawa ng paraan para ma-expose yung katiwalian, kademonyuhan ni Bongbong Marcos Romualdez, ni Sandro Marcos at ni Saldico. So ngayon, wala na, talagang papunta na sa 2026 mga bossing. Alam ko talaga na, sinabi to sa akin ni Baste Ito, bibisto ko na naman yung pinag-usapan namin ni Mayor. Sabi sa akin ni Mayor, ano muna ako, relax muna ako ngayon. Pag tungtong ng January, balik na ako ulit sa yung kanyang show, 'di ba? Yung show niya, yung podcast niya, babalik na daw siya kasi sigurado, sabi niya, pag tungtong talaga ng January next year, bakbakan talaga 'yan. Kaya by then kailangan ready tayong lahat. Kasi ginawa nila lahat para pabagsakin si Inday Sara pero walang nangyari. Inday Sara remains unbothered, unfazed, and unscratched. As in, wala. Kasi nga, ang taong bayan, organic na naniniwala kay Inday Sara. So kahit na anong paninira ng mga vlogger, na milyon-milyon ng mga subscriber, tinap nila yung mga vlogger na hindi naman political na milyon-milyon na subscriber, ha? Tinap nila yon para sirain si Inday. Anong nangyari sa mga vlogs nila? Nagsibagsakan. Yung followings nila nagsiwalaan. Kasi nga, kaya nga kita finalo para sa, para sa hindi mo toxic na content Tapos papasok ka sa politika, napaka-toxic niyan. Tapos bobo ka pa, tanga ka pa. Si Rendon Labador, tanga Yung mga vlogger na, yung mga hip-hopper, flip-topper na naninira ka Inday, puro mga bobo So papaano papasok ka sa isang usapang matalino kung tanga ka? Kaya ka nga namin gusto dahil nagpapatawa ka sa social media, tanga ka. Kaya ka nga namin gusto. Tapos bigla kang pumasok sa politika, tanga ka. Nakita namin na bobo ka pala talaga. Magaling ka lang gumawa ng mga skit at ng mga kung ano-anong katarantaduhan sa social media. So nagbagsakan yung mga followings nila, yung mga channels nila. So ngayon di na sila nag-content. Bakit? Kasi nga, milyon-milyon yung views nila sa mga normal na content nila. Nung nagpolitika sila at binanatan nila si Inday Sara, karamihan pala ng mga ng political leanings ng mga viewers nila, puros mga Duterte pala. So doon nayari. Ngayon, nung nakita nung mga nagbabayad sa kanila, hindi naman nagvo-views Nagsasayang lang ako ng bayad sa'yo, laki-laki, 600,000, 700,000, 400,000, 300,000. So ngayon, binitawan na sila lahat. Wala na, mga nakanganga na. Na-expose pa yung mga kabubuan nila. So pagtungtong ng 2026, sigurado yung rambulan yan mga bossing. At ito na nga. Papunta na tayo sa exciting part. Putang inang yan. Lately, napansin ko, si Trillanes biglang nabuhay na naman. Kasi lahat ng ginawa nila kay Inday Sara, lahat ng ginamit nila kay Inday Sara, bumagsak. Kahit si Risa Ontiveros na galit kay Inday Sara, hinahanap yung confidential funds ni Inday Sara, biglang na-expose na meron pala siyang billion din na insertion na mga flood control na hindi niya rin maipaliwanag na hanggang ngayon hindi niya pa naipapaliwanag. Tapos itong si Rapi Tulfo naman, putyang ina, gustong labanan si Inday Sara, biglang lumabas naman yung kamanyakan. Hindi ba alam mo, ini-expose talaga ng langit ang lahat ng mga gustong bumangga sa mga Duterte. Kaya nga nakikita ko, very promising ang future natin dahil kasama na natin ang Panginoon at ang langit sa paglaban. Hindi man binibigay ng langit lahat, milagrong ginagawa niya, 360 degrees, pero binubuksan niya yung mga isip natin Kasi Vox Populi, voice of the people importante pa rin talaga yung tayo yung ma-convince tayo, yung conviction natin, importante yun para magamit natin sa 2028 At ginagamit din ng mga vloggers para maipaliwanag sa inyong lahat. Hindi kami napapagod kahit napakarami naming death threat, napakarami naming kaso, hindi kami napapagod kasi nga para sa bayang Pilipinas. So 2026, ito na si Trillanes lumulutang. Si Trillanes, panay ang interview ng media. Hindi naman siya politiko, talo naman siya. Wala naman nakikinig sa kanya, pero panay ang interview sa kanya. Ito na yung last hurrah. Ito na yung huling huling yung ang tawag diyan, trick, the last trick. Na pwede nilang gawin. Yung itap na nila sa sobrang wala na silang magawa para si Inday Sara ay pahirapan, ay sirain. Putsang ina, tinap na nila yung pinakagagong aso
na wala naman naniniwala si Antonio Trillanes. Ayan na, bigla na lumabas si Trillanes, nagpapakalat na ng mga ganito, ganyan. Tinap na nila si Ramon Tulfo. Lahat ng mga fake news peddler, tinap na nila, puta, ito na yung last hura natin. Gamitin na natin lahat ng mga tarantadong nagpapakalat ng mga peking balita sa Pilipinas. Ito na yung huling laban natin. Pag ito hindi pa umubra, mga bossing, wala na talagang pag-asa, hindi na nila kayang talunin si Inday Sara. Oo, ano na lang, walang impeachment. Next year, yung mga congressman, unti-unti yung mga congressman ayaw na makiparticipate sa mga pagpapabagsak kay Inday Sara dahil nasisira din sila eh. Na-expose sila eh. Oh. So ngayon, ginagamit na ng gobyerno, unang-una sa lahat, yung mga makakaliwa. Kitinan mo, si Tinyo, si Ridon, sinong kinakana? Si Pulong. Di ba? Oh, si Inday. Lahat, puros mga makakaliwa yan. Oh, sila Kulot, yung kulot na bata, itong natalo naman na Gabriela na biglang nanalo. Ginagamit sila para kanain ng mga Duterte. Hindi din enough. Dahil wala rin talagang tiwala na ang taong bayan, bagamat nagbalik ang mga makakaliwa at mga NPA, wala nang tiwala talaga ang taong bayan dahil organic na Pilipino, mahirap talagang bulahin na ngayon. So ito, tinap na nila si Ramon Tulfo, nagpapakalat na ng mga balita na ito daw si Inday Sara. Si Inday Sara daw, meron daw siyang kabit na bilyonaryong drug lord. Oh, tangina niyan. Bilyonaryong drug lord, at ito daw drug lord na ito ay nagpopondo sa kanyang kampanya noong 2022. Eto pa, may lumabas pang bago. Oo. Sabi ko nga sa inyo siyempre si Boying, nilagay mo na doon sa nilagay mo si Boying sa ombudsman. Ito ngayon si Boying, naghahanap siya ngayon kasi check na check Alam natin kaya nilagay si Boying sa ombudsman, hindi naman para dito sa flood control Una, para i-shield yung mga totoong may kasalanan sa flood control. Pero initially, kaya nila inilagay si Boying dyan para ma-plunder. Makasuhan ng plunder si Inday Sara because impeachment is impossible, close to impossible. Impeachment is close to impossible, di na yan mangyayari. So plunder na lang ang pag-asa nila. Kaya nila nilagay dyan si Boying. Hindi alam ni Boying na hindi lang pala yung plunder ang kailangan niyang iposisyon. Putang ina, kailangan niya palang ipagtanggol itong mga magnanakaw, si Romualdez, si Zaldico, si Marcos, at saka ito si Sandro. Kailangan niya palang i-shield. Ito ang problema. Mukhang yung pagnanakaw, mukhang sila lang nakinabang, yung sindikato ng mga Marcos lang nakinabang. Mukhang si Remulla, walang masyadong pakinabangan. So, dahil nga si Remulla, hindi yan pwedeng tanggalin ng presidente dahil nandiyan na siya, 7 years yan. So ngayon, Remulla, na double cross ka ng mga Marcos. Bakit? Nilagay ka nila para magtrabaho, pero yung sweldo mo hindi enough. Hindi enough. Bakit? Ang laki trilyon-trilyon yung ninakaw nila. Magkano lang yung napupunta sa'yo kung meron man napunta lang sa'yo yung posisyon. Tapos yung posisyon na yan, magtatrabaho ka pa, gagawin mo lahat ng katarantaduhan para lang maiiwas mo sa kanila yung mga kaso. So ang unang assignment mo supposedly ay si Inday Sara lang, plunder, pero ngayon dumami. Kailangan mo iligtas si Sandro, iligtas si Romualdez, iligtas si Marcos. Sila lang naman yung nakinabang sa pera. Ikaw hindi naman. Kung hindi kung hindi, siguro ngayon baka nababahagian na yan. Baka hindi ko sinasabing totoo. Nag-a-assume lang ako, pwedeng mali ako. Malamang mali ako. So ayan yung mga napapagtagpi-tagpi natin na istorya. So problema na ngayon, plunder kay Inday. Dyan na ngayon, syempre kailangan na yan. Kaya pinapaingay na ngayon ni Trillanes. Sa Biyernes, may magpa-file ng plunder. Sino magpa-file ng plunder? Isang non-government, blah blah blah, socialist ewan. Di ba? So ngayon may pinapakalat sila. Si Inday Sara daw ay kabit ng isang drug lord. Tangina So ito, ganito klase ang propaganda. Pagka ang ginamit mo makakaliwa, si Trillanes, si Romualdez, si Remulla, at saka itong si Montulfo. Yan ang lalabas. So chismis. Meron daw siyang binibisita sa isang high profile nakulungan dyan sa Bikutan dahil daw jowa niya yung matandang drug lord. Putsang inang yan, mantakin mo si Inday Sara, meron siyang asawa na sinasabi nito ni Trillanes
na drug lord din. Putang ina, drug lord si Manscarpio. Meron daw yan magnetic na yung maglift na punong-puno ng droga. So ganun kadaming droga. Kayaman na drug lord si asawa niya, yun si Carpio, si Manscarpio. Putyang pogi nun eh. Abogado pa. So drug lord na si Manscarpio, ang yaman na daw nila, bilyon-bilyon daw ang pera ni Manscarpio, sabi ni Trillanes. Tapos kailangan pang kumabit ni Inday Sara sa isang drug lord sa bikutan na matanda. Ina, hindi ko talaga maintindihan eh. Napakaganid mo naman, Inday. Mantakin mo, bilyonaryo na yung asawa mo na meron ng mga maglift na mga maglift ba tawag doon? O basta magnetic something. Yung di ba yung pinapakalat nila noon na si Pulong daw tsaka si Manscarpio daw ang nagpapasok nung droga sa may yung magnetic something. So mayroon na siyang drug lord na asawa, mayroon pa siyang drug lord na kabit. Putang ina, ang dami niya palang pera Tapos ang ninakaw niya sa OVP 125 million. Tanginan niyan. It doesn't add up. Sabi nga, the mathematics is not mathematicking. May bilyonaryo kang drug lord na asawa na si Manscarpio, meron kang bilyonaryo na drug lord na kabit, tapos nagnakaw ka ng 125 million sa pera ng gobyerno. Dun pa lang sa dalawang drug lord na asawa at kabit mo, busog na busog ka na sige, ito pa. Tapos ito pa matindi, pinapakalat din nila na kabit din daw ni Inday Sara yung isang basketball player. Ang dami naman niyang kabit, 3. Paano niya napagkakasya yung oras niya? Meron siyang kabit, 3 yung kabit niya. Tapos vice president pa siya, tapos nagpupunta pa siya sa tatay niya. Tapos umiikot pa siya sa buong Pilipinas, nagtatanim pa ng puno. Pucha, hindi, paano mo napagkakasya yung oras mo? Sobrang bobo talaga nitong mga hayop na ito, no? So hindi ko maintindihan. At saka, teka, nakitaan nyo ba si Inday ng ang dami mo palang pera, Inday? Bilyonaryo yung asawa mo na drug lord, bilyonaryo yung kabit mo na drug lord, may basketball player ka pa. Tapos ang dami-dami mo palang pera, nagnakaw ka pa ng 125 million sa confidential funds mo. Tapos, anong ginagawa mo sa pera? Wala ka namang Hermes, wala ka namang Gucci, wala ka namang Rolex. Sabi ni Llamas, kaya mababa yung self-esteem niya. Wala daw siya nun. Tangina, pangit ka na, tapos wala ka pang luxury items, no? Napaka-miserable ng buhay mo naman talaga nun. Hindi ba? I mean, it doesn't really add up itong mga nila. Tapos ito pa masaya. Ito pa matindi. Bukod sa drug lord niyang asawa, meron pa siyang drug lord na kabit, may basketball player pa. May nagdi-deliver pa daw sa kanya ng bagbag na pera galing sa Pogo. Putang ina. May drug lord na asawa, drug lord na kabit, merong basketball player na kabit, meron pang nagdi-deliver ng pera sa kanya galing sa Pogo para daw sa kanyang kampanya. Pucha, tapos nagnakaw ka ng confidential funds ng halagang 125 million. Sobra naman yan. At doon sa 125 million na confidential funds, 70 million nga lang yung may notice of disallowance. Sabihin na natin, ninakaw mo na yan lahat 125 million. Bakit? Hindi mo ba kayang kunin yung 125 million mula sa bilyonaryo mong asawa na drug lord, mula sa kabit mong bilyonaryo na drug lord na nakakulong, mula sa, wag na yung basketball player, walang pera yun o mula dito sa sa delivery sa'yo ng pera na duffel bag daw na pera, hindi mo pa kayang kunin doon yung 125, kumuha ka pa sa confidential funds. Tangina nyo, hindi nyo kayang pabagsakin si Inday Sara dahil yung mga istorya ninyo puro supot. Puro supot yung mga istorya ninyo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan, di matitinag.
kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili.